my beloved Boss Mike Cervera. May nangyayari ngayon ng pulpol, pulpol power sa EDSA. Abay, napakayayabang ng mga yan. Oo, mga kababayan. Sabi nila, milyon-milyon daw sila. Ngayon, mga kababayan, eto na. Sa dami nating mga Pilipino, abay, 100 mahigit lang daw yung nagpunta. Paano makakapag-people power? Yung 100 mahigit lang ang nagpunta. Ang karamihan, hinakot pa nila. Kita nyo mga kababayan? Yung mga DDS dito magpakita naman. At ipapakita ko na yung resibo ng inyong pulpol power. Kung hindi pa kayo naghakot, putik naman, hindi pa kayo magkakatao. Ulitin ko lang. Kung hindi pa kayo naghakot, putik na yan, hindi kayo magkaka-people. Wala mga kababayan, mahina. Uwi! Putik na yan. Hindi nyo kakayanin yan. Biruin ninyo, ultimong pagkain, abay, pinag-aawayan. Diba? Nandiyan ba si Chris Ulo? Kawawa naman mga kababayan. Sinasamantala ni Sara, ginagamit ni Sara Duterte at ng kanyang ama ang ating mga kababayan na anak ko nandito si Ismaglas. Oo, sabi rito ni Ismaglas. Ikaw ba talaga to? Ngayon alam ko na bakit berde ang kulay ng buhay. Game, eto na mga kababayan. Kung ikaw man yan, magpakita ka. Kita nyo, ang paggamit ni Sara ng mga mahihirap nating mga kababayan, masyado niyang inaapi. Matapos niyang gatasan yung ating mahihirap na kababayan, abay eto pa nagawa, abusuhin sa pamamagitan ng paggamit, magbilad sa ilalim ng init. Ito, panoorin nyo na lang. Sigaw ng ganyan. Pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Ano sabi rito? Ito pangyayari to doon sa kanila. Pasok. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Ano sabi? Huwag kayong magsisigaw ng ganyan. Parating na ang pagkain. Kawawa naman yung mga matatanda, Kita nyo, mga kababayan, yung mga matatanda ginagamit nila, Samantalang dito. Ano ba? Sara. Si Sara tuloy. Baby, doon ka muna. Kiss na. Para hindi ka magtampo. Ikaw, Kumi? Ikaw na. Ikaw. Ayan. Eto na mga kababayan Eto na. Grabe kawawa itong mga kababayan natin. Mahihirap na. Inaabuso palalo ni Sara Duterte tuloy. At wag mo sasabihin, Sara, wala kang kinalaman dahil walang maniniwala. Tuloy. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Please tayo ng konti. Hindi kayo papabayaan. Huwag kayong magsisigaw ng ganyan. Ang isigaw nyo lang Duterte. Pababain si Marcos sa Malacanang. Ganun mga kababayan
Ganun yung ano, gustong ipasigaw. Kaya lang mga kababayan, ang sinisigaw, pagkain, gutom na kami. Pagkain, gutom na kami. Mga kababayan. Oh, sila mismo na may sabi niyan. Huwag kayong sisigaw ng ganyan. Yung pagkain parating na. Kung kayo kanina sumama, sumunod kayo sa akin, di sana meron pa kayong Starbucks, meron pa kayong Serenity, hindi Duterte. Oo, Serenity. At ano pa? Pakakainin ko kayo sa masarap na restaurant. Hindi yung supot-supot binibigay sa inyo. Oo. Diba? Biruin mo, 100 mahigit na tao lang yan. Oh. Pwede na natin i-celebrate yung kasalan. Diba, Ai Chang? Oh, gusto nyo ba? Ituloy na natin yan. Arnold? Pwede na. Ituloy na natin yung kasalan. Imbitado sila. Diba? O, sige, tuloy. Ito na. Pakinggan ninyo. Kawawa naman. Diyos ko. Naawa ko rito sa mga kababayan natin eh. Diba? Mga matatanda, binibilad sa araw, pag na-stroke yan, paano na? Buti sana kung meron silang ambulansya. Kasalanan naman daw ni BBM, pagka may mga hinimatay. Nag-people power si Sarah dahil daw sa staff niya. Dahil doon sa shota niya. Ba napakaganda kaya nung shota niya. Ang shota ni Sarah, pag tinignan nyo, ang kilay pa lang. Tangina! Pwede nang panghiwa ng kamote sige tuloy. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Tiis tayo ng konti. Hindi kayo pababayaan. Tiis lang ng konti. Hindi namin kayo pababayaan. Parang si Roque ang datingan. Huwag kayo munang umuwi. Parating na yung food. Thursday bukas. Huwag muna kayong umuwi. Tingin sa relo. Maaga pa lang. Ay nako mga kababayan. Anong klaseng pulpul power yan? Kaya ang Malacanang pinagtatawanan. Sanay tayo sa mga rally. Sanay tayo sa people power. Saksi ako noong nag-people power 3. Yun ang totoo. Walang hinakot, kusang pumunta. Dala-dala, sariling kwarta. Pambili ng tubig, pagkain, etc. Swerte ka na, may pupuntang sasakyan na namimigay ng tubig at ng pagkain. Siopaw, pandesal, tinapay, sandwich. Oo. Kita nyo? Sige tuloy. Ano yan? Ano ba yan? Sino pa itong nagsasalita? Parang kilala ko Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Tiis tayo ng konti. Hindi kayo pababayaan. Narinig nyo naman maliwanag. Sabi dito, huwag kayong magsisigaw na gutom na kayo. Nakakahiya. Nahiya pa talaga sila. Nahiya pa sila. Naloko na. Tingnan nyo mga kababayan. Tiis lang kayo. Darating yung pagkain. Diba? Tiis lang kayo. Magtiis kayo. Niloloko sila Kasi yung mga yan, pinangakuan. Pinapangakuan na sila ng syempre busog. Tapos babayaran.
Thank you naman sa lahat ng mga bagong subscribers, si Judy Mayo. Oo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sa inyo, baka naman kita nyo ha, bukas wala akong live. Ipapahinga ko yung lalamunan ko. Ito mga kababayan, pakinggan ko lang ulit para lang marinig ninyo. At yung mga tahimik lang na DDS dyan, na mahal ko. Pasok. Huwag po kayong magsisisigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Please tayo ng konti. Hindi kayo pababayaan. Kawawa naman to mga kababayan, no? O, 5 kami, 5. 5 po kami rito, 5. Oo. Kasama yung kumari kong chismosa. Yung kumari kong lugi sa bingo. Yung kumari kong hindi iniwan ng asawa. Yung kumari kong minsan kabit ng asawa ko. Yung kumari kong ano pa? Hindi nakapagtinda. Grabe mga kababayan. Grabe. Pasok. Alam niyo bang tutuntukan kayo? Lumalapit na ako. Wawa si nanay, putik na yan. Alam niyo ba na may mga pumunta dyan? Inaaway nila. Yung mga media na na mga pumupunta dyan na hindi nila trip, inaaway nila. Ewan ko, mga bobo talaga. Tapos pag walang media, maghahanap sila. Di ba? Nanay. Kawawa si nanay. Sarah, nandun. Kasama yung Shota. Oo, naka-check-in sila sa ospital. Hospital. Sige, tuloy. Bigyan lang kasi mapuntahin nyo dyan para mabigyan kayo. Kita nyo mga kababayan, yung pinamimigay nila, supot-supot lang, Kawawa naman, Anak ng tinapa, ginawa nilang pulubi. Ganyan yung pinapakita netong mga DDS. Ang baba ng tingin sa mga Pilipino. Kita nyo? Ang baba. Tuloy. Ligar lang bigyan nyo. Pakiusap lang po. Ayan, kailangan daw may meron tali na itim. Para daw merong palatandaan na kasali sila. Sige, tuloy. Mga leaders, meron pong 1-inch black ribbon. Kung wala po kayong black 1-inch na ribbon, tabi na po kayo. Hayaan nyo po yung... Kita nyo mga kababayan, pag wala daw silang ribbon, tabi kayo. Hindi kayo kasali sa pagkain. Hindi kayo kasali. Putik na yan mga kababayan, Kita nyo naman. Shoutout po sa inyo lahat. Para pare-parehas, wala tayong shoutout Titiisin ko, pagagaling ko lang muna yung lalamunan ko. May palatandaan, Kita nyo? Kapag ka walang ribbon, walang pagkain. Ayun, kita nyo naman si Akla. May ribbon sa ulo. Sigurado may pagkain yan. Eto tingnan nyo. Ayan may tali sa ulo. Sigurado na si Akla. Makakakuha na ng pagkain, di na magugutom. Putik na buhay talaga ito. Alam niyo ito nakakalungkot Hindi nila naiisip na yung kanilang pinagtatanggol, yung pera nila, yung ninanakaw nun. Sa inyo yun. Sa inyong pera yun. Para sa inyong mga mahihirap nating kababayan. Pero nandiyan kayo, ginagamit pa rin nila. Ganyang kakakapal ang muka netong mga Duterte. Ayan kita nyo naman.
Alam nyo ba na may nag-suhestyon? Sabi doon, sa pinanggalingan ko kanina sa meeting, sabi mga kababayan, hindi ba tayo magtitipon-tipon o magpi-people power? Tayo mga loyalista, tayong mga pro-BBM. Alam nyo, sabi ni Pangulo, wag nyong gagawin yan. Ayaw ko kayong mahirapan. Ayaw ko kayong mainitan, mag-aksaya ng panahon. Huwag niyong intindihin, kaya natin to. Kaya ko pa to. Oh, eto pa mga kababayan, alam niyo sabi, unahin ninyo yung mga trabaho. Unahin nyo, pumasok kayo sa inyong mga araw-araw na ginagawa, gawin ninyo. Huwag kayong magpapa-apekto. Kita nyo, ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na mahirapan tayo. Kahit maraming galit sa mga ginagawa nitong mga Duterte na to. Ang iniisip pa rin ni Pangulo ay yung kung ano yung makakabuti na sa ating lahat. Diba? Pero sila, kita nyo naman. Anong ginagawa ng mga Duterte dito? Matapos nakawan, ginagamit pa sa pansariling kapakanan. Grabe mga kababayan, ano? O baka sabihin nyo, wala tayong malaking video. Ito, panoorin nyo. Pasok. Ayan, hapon na yan. Yan na yung tamang yan yung saktong oras para magtipon-tipon ng nakakarami. Sabi rito, 1K daw, Boss Mike, kaso 200. Kita nyo, nabudol pa sila. Pinangakuhan ng 1,000, 200 lang. Buti sana kung 200 talaga nakapunta. Paano yung organizer? Baka kumita pa. Diba? O yan. Yan yung people power, mga kababayan. Kita nyo naman. Anak ng tinapa. Mas marami pa yung mga namatay nung nagkaroon ng EDSA 3 ni Pangulong Ferdinand ni Erap Estrada. Sino nakaabot? Ako, naabutan ko. Alam nyo kung anong yun? Taon. 2000. Taong 2000. Nagkakagulo. Diba? Inagaw ni Aling Maliit yung pagka-presidente kay Erap. Si Erap, nagwala ang mga tao. Pumunta sa EDSA, tinapatan yung EDSA 2 nila. Nung nag-EDSA 2, mga kababayan, yun ang nakita ko na tunay na people power. Walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay, kusang pumupunta. Pinaglalaban yung binoto nila. Ganun yun. Kaya eto mga kababayan, pag nangyari, gawin neto mga to. Kaso wala na, malabo. Oo, malabo pa. Siya, tinta ng pusit ni Sara na magkaka-people power kung ganyan lang kadami sila. Wala yan. Oo, pinagtatawanan ng Malacanang. Tuloy. Kasama pa dyan yung mga ososera. Kasama pa yung mga ososera dyan, ha? Kita nyo naman, Ano yan? Hindi tuloy. Baka mamaya dumami bigla. Panoorin nyo. Magkaisa walang pag-asa
Kapit ka mo. Wala rito. Wala. Oh. Diba ganon? Magkaisa. Kapit ka mo. Kapitan nyo na. Ha? Ano gagawin ko dyan? Tuloy. Utang na, sabi rito, parang nag-meet up lang yung mga magkaka-GC. Putik na yan. Mga kababayan. Ay, mga kababayan. Abangan nyo si Senator Trillanes. Nako, mga kababayan, bukas. Bukas. Hindi tayo magla-live. Bakit? Aabangan natin si Senator Trillanes. Ang daming pasabog. Maraming pasabog si Senator. Sa Quadcom, bukas, abangan nyo, Senator Trillanes, Mayor ng Caloocan, pupunta sa Quadcom. Nako! Maraming pasabog. Oo. Diba, sabi ko sa inyo kanina, abangan nyo sige, tuloy. Putik na yun, nakakasawa na. Parang pila lang ng pasahero ng jeep. yung dyan sa monumento, yung pila, abay mas marami pa. Eto, walang kwenta. Walang kwenta. Ngayon, eto na mga kababayan. Dahil sa ginagawa kasi ni Sara, paano may pupunta? Nabastos ang bansa dahil sa kanya. Nabastos ang bansa dahil kay Sara Duterte. Pinag-uusapan tayo, malaking kahihiyan ang binigay niya sa ating mga Pilipino. Abay, nagiging proud na sana tayo sa ginagawa ni Presidente. Pero itong bise, na bobo, grabe, panghahamak, panghihiya, pinag-uusapan ng buong mundo ang Pilipinas dahil kay Sara Duterte. Our beloved Boss Mike Severa.